nagkakaroon po ng tinatawag na moral decay. Amen? Kaya napakahalaga na makita po natin yung pong mga bahagi ng mga matatanda na ito o mga elders na ito. So, mamaya isa-isahin po natin yan. And one of the great mistakes of grandparents is when they do not guide the spiritual life of their children when they are young. Ulitin ko po. One of the great mistakes of grandparents when they do not guide their children to their spiritual life when they are young. Kung gusto po natin maging maligaya tayo bilang magiging mga lolo at magiging mga lola, yung mga anak po natin ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sila po ay giyahan natin, sila po ay gabayan natin, sila po ay alalayan natin sa kanila pong mga spiritual na buhay. Or else, pag hindi natin sila nasama sa paglilingkod sa Panginoon, hindi natin na-guide ang kanilang mga spirituality, yung mga anak nyo na yan ang magbibigay ng sakit ng ulo sa bawat isa sa atin. Amen? Ganyan kahalaga ang guidance ng mga magulang. Kaya po, mapalad po ang mga bata na meron po kayong mga magulang, lolo, na kung saan merong mga takot sa atin pong Panginoon. Amen? Pwede palakpakan po natin ang mga puti ang buhok. Okay, so pag-usapan natin sa tema, what are the proper attitude of an older person toward old age? Ano ibig sabihin itong tema na ito? Ang ibig sabihin, sabi rito, ano raw po ang dapat na maging tamang attitude o tamang tugon ng mga matatanda papunta sa kanilang pagtanda. Amen. So, meron po tayo 3 puntos na pag-uusapan in connection to the proper attitude of an older person toward their old age. Ano po ang mga bagay na ito? Una po, we are to look forward about it. Amen. In other words, mga kapatid, as grandparents, kailangan po natin talagang kilalanin ang katotohanan na ito. So, ibig sabihin, when we are looking forward about it, pinaghahandaan natin ito. Dapat, nakahanda tayo sa mga magaganap sa panahon ng atin pong pagiging mga lolo at pagiging mga lola. Amen. So, papaano natin dapat paghandaan? Ano ang dapat na maging pananaw ng bawat isa po sa atin? Sipatin po natin sa atin pong pagtanda. Una, it is a reward for righteousness. Dapat po natin tingnan ito na ito po ay gantimpala. Gantimpala for what? Gantimpala na ikaw ay mabuhay ng may katuwiran. Amen. So, yan po ay isa pong paghahanda sa pagtanda. Amen? Ang nakakalungkot, maraming mga tumatanda. Walang pinagtatandaan. Tama? Maraming mga tumatanda, kung kailan tumanda, naging sakit ng ulo ng kanilang pamilya. Ang sabi, ang tawag, tumatandang paurong. Hello? Okay. Proverbs 10:27, ang sabi po diyan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang araw ng masama ay
hindi magtatagal. Amen? So, we are to look forward about it. Minsan, napapaaga ang buhay ng isang tao. Bakit? Kasi nga, hindi nabubuhay ng nasa katuwiran. Nang wala nabubuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya isa po sa paghahanda, yung pagtanda, di ba? Mas mainam na ikaw ay mamatay ng matanda. Tama ba? Kaysa naman ikaw ay mamatay nang wala sa panahon. Tama po ba? Alam naman natin paano at bakit maagang nagre-report ang iba. Kayo na nakakaalam noon. Siyempre, kapag ikaw ay nabubuhay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, ay tiyak po na, yun nga, nagiging cause na tinatawag na maagang pag-report sa atin po, Panginoon. Amen? So, it is a reward for righteousness. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Amen? Sino po yung gustong humaba ang buhay? Pumalakpak po sa Panginoon. Ano ang dapat na gawin? Paggalang. Pagsunod kay Yahweh. Ay gusto mong humaba buhay mo. Wala ka namang paggalang kay Yahweh. Wala ka namang pagsunod. Ang sinusunod mo, yung gusto mo, yung naisin mo, yung mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ni Yahweh. Hahaba ba buhay? Hahaba? Wala pong hahaba ang buhay kapag ka ikaw ay pasaway. Are you with me? Kaya, ganyan kahalaga. Kung gusto po natin humaba ang buhay at mahabang buhay na ikaw ay punong-puno ng pagpapala, di ba? Ang sarap ng ganun, ano? Mahaba ang buhay mo, malusog at malakas ka. Mahaba ang buhay mo, nakapag-ministeryo ka. Mahaba ang buhay mo, na-enjoy mo yung mga anak mo. Mahaba ang buhay mo, na-enjoy mo lahat ng blessing galing sa ating po Panginoon. At ang susi lang po dyan, igalang si Yahweh, sundin ang kanyang mga utos. Tiyak po ang kasunod, hahaba ang buhay. Amen po ba? Okay. Sa kabilang banda, ngunit ang araw ng masama ay hindi magtatagal. Tama po ba? Ang araw ng masama ay hindi magtatagal. Kaya wala pong katotohanan, masamang damo, matagal ang buhay. It is not biblical. Salitang kanto lang po yun. Pag ikaw masamang tao, maikli ang buhay. Maikli na nga ang buhay, pinaiikli pa. Tama po ba? Pero kapag ka ikaw ay mabuting tao, masunurin sa Panginoon Diyos, biblically speaking, humahaba at pinahahaba ng Panginoon ang atin pong mga buhay. Glory to God. Isa pa po na gusto ko pong makita, paghahanda po natin, pagdating ng pagtanda. It is a time to enjoy the fruit of our hands. Sa old age. Yung pagtanda po natin. Sabi nga po ng Proverbs 17:6, children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Amen. So, isa pong malaking factor, ano? Yung iba po, magiging lola pa lang magiging lolo. Yung iba po, nagsisimula pa lang. Yung pong mga anak daw po natin, may anak sila. At ang crown natin, mga lolo, mga lola, sino raw yung crown natin? Apo. So, Pastor Pel, ilan ang apo mo? 10 crown. Di ba? Dahil mga crown, ano?
The more na marami kang apo, that is representing your crown. Ngayon, may mga apo ka. Kailangan yung mga apo na yan, na nagsisilbing korona ng bawat isa sa atin, alalayan pa rin natin, sa pamamagitan naman ng kanilang mga magulang, tuturuan ang mga apo na yan, upang yung crown natin na yan, ay hindi masakit sa ulo. Nasa ulo yung mga crown. Pero may mga crown, may mga apo, sakit ng ulo ng mga grandparents. Hello? Paano? Kaya may cycle eh. Ikaw na grandparents, tinuruan mo ang anak mo. Ikaw naman na anak ng grandparents, turuan mo ang anak mo. Hello? Upang sa ganon yung cycle ng isang magandang buhay, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pagsama ng ating Panginoon, ay mangyari kay lolo, kay lola, mangyari sa kanyang mga anak, mangyari sa kanyang mga apo, mangyari sa kanyang apo sa tuhod, apo sa talampakan, sa kanyang henerasyon. Dumaloy ang pagpapala kay lolo at kay lola na may takot sa Panginoon. Amen? Padaloy po yun. Yun ang cycle niyan. Kaya hindi dapat maputol yung cycle na yan ng paggabay at pagturo sa mga tao na nilagay sa atin ng ating pong Panginoon. Inuulit ko, huwag dapat maputol yung cycle na yan. Pwede ba maputol? Opo, pwede maputol. Kailan at paano? Kapag ka ikaw, lolo, nakakilala kay Lord, hindi mo ipinamana ang iyong pananampalataya sa iyong mga anak. Are you with me? Kailangan mong ipamana, kailangan nilang manahin, kailangan nilang yakapin, kailangan makasama mo sila. Ikaw at ang mga anak mo, kapwa naglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Amen. Amen. Hindi pwedeng ikaw lang. By hook or by crook, gagawa tayo ng paraan. Hindi para sa iyo, para sa susunod na henerasyon. Susunod na salin lahi ng iyong lahi. Mag-report man tayo sa Panginoon. May magpapatuloy ng pananampalataya na naipasa natin para sa kanila. Amen. Glory to God. Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Amen? The glory of children is their father. Ang kaluwalhatian ng mga bata ay ang kanyang ama. Mga ama, kumusta tayong mga ama sa ating pong tahanan? Masasabi ba ng ating mga anak sa atin mismo na kayo ang kaluwalhatian namin? Kasi ang nakakalungkot ko minsan, yung ama pa ang siyang sumisira ng buhay ng kanilang mga anak. Amen? So, yun po yung dapat natin paghandaan. Pangalawa niyan, sabi nga, it is a time to enjoy the fruit of our hands. Siyempre, kapag ka ang anak mo na isama mo kay Lord, at kapag ka ang mga anak mo ay napagtapos mo ng mga pag-aaral, nakapagtrabaho ng mga magagandang trabaho, hindi ba? Ma-enjoy po natin yung mga bunga ng ating po mga kamay. Tama po ba? Mga anak, hindi ba pwede na bilang mga pinagtapos ng mga magulang, inalagaan ng mga magulang, na ito mga anak na ito, sila po ay mag-isip ng mga paraan upang ang kanilang mga magulang, ito po ay kanilang pagpalain. Amen? Kasi po, tumanda na eh.
nagkaedad na, hindi na masyado makapagtrabaho. Ikaw ngayon na anak, ikaw na ang dapat na magbigay ng allowance. Amen po ba? Upang ang iyong mga magulang, kahit pa paano pagdating ng araw, merong binibilang. Amen? Oh, Daddy, Mami, Tatay, sagot ko na yung ano mo. Magpe-prepare kami, this coming ano mo, sagot na namin. Huwag na kayong mag-isip ng mga gagastusin. Part of pagbilang, part ng pag-enjoy ng mga blessing ng ating mga kamay. Amen po ba? Naalala ko lang, di ba? Pastor Pel, na 25 silver wedding anniversary sila Pastor Eric. Alam niyo po, gusto ko pong ipaalam sa ano? Wala pong sagot ang mag-asawa sa mga ginastos. Catering, sagot ng anak, venue, lahat. Take note, ang sinabit ng mga pera doon sa mag-asawa, mula sa mga anak, ang haba ng libu-libong mga. Ang sarap ano, kapag meron tayong mga anak na gano'n, pinagpala ng Panginoon, at pagkatapos mapagmahal sa magulang, sila ang nag-iisip para paligayahin ang kanilang mga magulang. Mga apo na, take note ha, mga apo na ang nag-take ng inisyatibo para maisakatuparan ng matagumpay yung wedding anniversary, 25 years ng kanilang mga magulang. Pinasasaya ng mga anak at ng mga apo ang mga matatanda hanggat buhay. Parang ayaw niyo pumala. Baliktad kung minsan ang nangyayari. By the way, hindi naman lahat ito ay makukuha sa pera. Pero pag may pera ka, pwede naman ang kunin sa pera eh. Tama? Pwede mong iparamdam sa pamamagitan ng yakap. Pwede mong iparamdam sa pamamagitan ng paglalambing. Pwede mong iparamdam sa pamamagitan ng iyong pagiging masunurin. Sa pamamagitan ng pagiging caring mo sa iyong mga magulang na ito. Mga apo, sa mga lolo at lola. Tandaan ninyo mga kapatid. Lalo sa mga apo na narito. Mga anak na narito. Yung gray hair na yan, nakasama mo ngayon. Isa nga, hindi na gray hair eh. No hair na nga eh. Di ba? Anytime or coming soon, kasama mo ngayon. Pero later on, hindi mo na makakasama. Amen? Later on, whether we like it or not, for the meantime lang, magkakasama ang isang pamilya. But because of old age, anytime, ito na din po kami, pwede ko kami mag-report kay Lord. Kailan natin ipaparamdam ang pagmamahal? Kailan natin ipaparamdam ang care sa kanila? Pagpantay na ba ang kanilang mga paa? That is not a proper time. The proper time for us. Hanggat buhay, hanggat malakas, ang matanda na yan, yakapin mo, mahalin mo, iparamdam ang yakap sa kanya, pagmamahal sa kanya, hanggang kasama mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. It is a time to enjoy the fruit of our hands. Panahon daw na bilang mga matatanda, pag pinaghandaan mo, masarap yung magbibilang ka na lang ng pera, di ba, Sister Baby? At old age,
No? Ini-enjoy mo the fruit of your hands. Ganun po eh. Kapag pinaghahandaan talaga. Alam niyo, kasi nakakasakit minsan ang damdamin. May mga anak ka na may kayang tumulong sa iyo. Hindi naman tumutulong. Tama po ba? Pag nanghingi ka pa, may sumbat pa. Tama po ba? Sa lahat ng kaabutin ng aral ito. Amen? May mga anak na eh, pagka teenager na, hindi ba na pwedeng yakapin, hindi na pwedeng halikan, parang corny na sa kanila yun. Di ba? Okay, so masarap na yung enjoy. Kaya, yan po yung challenge about sa atin. Tayo naman po mga matanda na nga tayo, enjoy life na. Mamaya papasadahan pa natin yung mga aritang. How to enjoy life, Letter C, it is to be a time of real fruitfulness. Hindi porket matanda ka na, wala ka namang gagawa. Actually, yung pong mga matatanda, marami pa pong pwedeng gawin ang Diyos sa kanila pong mga buhay upang sila ay lalo at patuloy na maging mabunga. Amen. Psalms 92, verse 13 to 14. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Wow. Amen? Those who are planted in the house of the Lord. Tingnan ko nga, Tagalog. 92 verse 13 ng awit. Hanggang 14. Ang sabi po diyan, mga punong na tanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda na, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Tingnan mo nga ang katabi mo. Matanda na ba? Diba? Sino rito yung may mga arthritis na? Diba? Pero hindi po batayan ang pagiging matanda para hindi magbunga. Amen po ba? Ano po implikasyon ng mga talata? Sabi nyo, those who are planted in the house of the Lord. Sino mang naitanim, doon sa tahanan ng Diyos. Yun ang sabi, Yung namamalagi sa bahay ng Diyos. Yung mga tao na naglilingkod kay Yahweh. Kahit matanda na, ang sabi po diyan, patuloy at mananatili na sila ay magbubunga. Hindi hadlang ang katandaan para hindi tayo magbunga. And actually, kahit matanda ka na, pwede ka pang magbunga. Hindi lamang kakaunting bunga, bagkus marami at saganang bunga sa biyaya at grasya ng ating Panginoon kung ikaw ay nagpapahingalay sa presensya ng ating Panginoon. Amen. We are to look forward about it. Amen? So, ang ganda na kanyang sinasabi. Ang sabi nun, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Paano kung punong hindi nakatanim sa tahanan ni Yahweh? Hello? Magbubunga ba? Magbubunga pwede. Kaya lang, mapait. Mapakla. Di ba? Yan po yung sinasabi ng Bible, Malinaw po yan. Sa templo ng ating Diyos,
bunga nila'y darami. Sa verse 14, tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda. Amen. Sino po yung sasabing matanda? Sabi nyo, kalabaw lang ang tumatanda. Pero alam niyo po, kapag ikaw nasa presensya ng Panginoon, hindi mo mararamdaman ang tumatanda. Amen po ba? And actually, habang tumatanda ka, lalo ka magiging malakas. Pero yung mga hindi nagpapahingali sa presensya ng Panginoon, kahit bata pa, nagmumukhang mahina. Diba? Nagmumukhang mga sakitin. Pero yung mga nagtitiwala kay Yahweh, sabi nga ng Isaiah chapter 40, lalakad ng lalakad, tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod, hindi manghihina, hindi manunapaypay. Siyang nagtitiwala at naglilingkod kay Yahweh. Amen. So isa pala paghahanda yung ating po katandaan. No? Itanim po natin ating po mga sarili sa templo ni Yahweh. Amen. Ayusin natin ating mga relasyon sa ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, we are to look at it as a blessing. Tingnan daw po natin ang pagiging matanda. Ito po ay blessing. Sabi po ng Proverbs 16:31, the silver head is a crown of glory. It is found in the way of righteousness. Amen. Sabi po ng Tagalog, 16:31 ng aklat po ng Kawikaan, ang mga uban ay putong ng karangalan. Tingnan mo yung katabi mo. Ubanin na ba? Aminado tayo, no? Brother Mike, ano? Para magkamukha yata yung buhok natin, ha? Diba? Kahit malayo, no? Merong shikay na glory. Amen po ba? Yung uban, shikay na glory. Tama po ba? Oh, Brother Celso. Siguro ni Brother Celso pinaka-order natin dito ngayon. Tama po ba? So, punong-puno ng Shekinah glory. Diba? Mas average na po ang mga puti. 10% na lang yata ang itim. Diba? Pero, yung iba naman sa atin, dinaya ang buhok. Para hindi halatang tumatanda. Nagpapakulay. No? Hindi mapakali sa buhok. Ano ba? Brown? Brownish? Orange? Yellow? Hindi ba pwede aminin natin ang katotohanan? Di ba parang kinukulayan natin o inaanohan natin, tinatanggal natin yung crown yan eh. Crown of glory daw. Sabi ng Bible. Yung uban, crown of glory. Ay, yung kalbo. Paano walang uban? Yung walang uban. Ano yun? Crown of ano? Gray hair, may sabi, no? Gray hair head. Ay, kung kalbo. Kasi binabasa ko yung Bible, bakit Lord walang kalbo? Di ba? Bakit di sinabi ng kalbo? Ay, nakalbo nga dahil sa katandaan. Wala tayong mababasa sa Bible na kalbo. Meron pa mababasa tayo ng kalbo? Gray hair. Amen? So, kaya lalo ka maging masaya, no? Kasi, bawat puting buhok pala, no? Brother Celso, hindi naman sa atin, bawat puting buhok, crown of glory. Amen? Eh, pag nakalbo na, di ba? Dati kapal ng buhok ko eh. Ngayon eh, waray buhok. Di ba? Dati kinky, makapal, Michael Jackson. Yun po po. Pero ngayon, waray na.
Waray buhok. Pero, nung nawala yung buhok, namuti. So, kaya hindi ako nahihiya, puti ang buhok ko. Proud ako. Amen? Proud ako kasi ito po ay crown of glory. Amen po ba? Amen. Ang nakakalungkot kasi, yung iba, hindi umaabot na magkaroon ng tinatawag na mga puting buhok. Bakit hindi umaabot na pumuti ang buhok? Maagang namamatay. Tama? Maagang kinukuha ni Lord. Kasi po, yung crown of glory, yung uban, yung puting buhok, ito raw po ay bunga ng matuwid na pamumuhay. Bible na nagsasabi, tatanda ka nang may pinagtandaan pag ikaw ay nabubuhay ng matuwid na pamumuhay. Pinahahaba ng Diyos ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Gray hair is the beauty of the aged. Amen. Proverbs 20, verse 29. Ito pala ang tinatawag na kagandahan ng mga matatanda. Sabi po ulit dyan, karamalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. Ang putong na katandaan, buhok na panay uban. Amen. So, ano raw po karangalan ng mga kabataan? Kalakasan. Siyempre, bata eh. Di ba? Nung mga bata pa tayo eh. Alam natin, kahit sa aspeto. Ngayon, matanda na tayo, isip na lang. Amen? Nung kabataan mo, kaya mo sumabay sa mga takbuhan na mabibilis. Pero ngayon, isip na lang. Ang gumagana. Di ba? Nung kabataan mo, pagdating sa sex, tama ba? O, hindi ka na babanggitin. Baka Pero ngayon, mga matatanda, isip na lang. Isip na lang. Wala nang kakayanan. Kwento na lang. Tama ba? Basta tama. Kwento na lang. Hanggang kwento na lang. Are you with me? Oh. Sabi, hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi nga niklaim-galian mo, kayo mga lalaki na mga edad na 60, mataas. Para na kayo mga pwitis. Diba? Pag sinintihan, puto. Ay, yung mga babae ba naman, parang mga plancha. Pag isinaksa, diba? Tapos tinanggal, mainit pa rin. Tama ba? Practical lang po. Diba? Ay, nako. Tama ba? Aminado, isip na lang. Diba? Mabuti kung makayong na makaisa. The glory of young men is their strength, and the splendor of old men is their gray head. Amen? Kaya, hindi ko naman pinagbabawal magpakulay pero mas maganda, gray hair. Kasi yun po ang likas na kulay na ikinulay ni Lord. Pag dumatanda ka, natural. Amen? Pero bahala kayo. Kung gusto niyo magpakulay, pero yun po ang sinasabi ng Bible. Karangalan ng kabataan ay ang kanyang kalakasan. Ang putong ng katandaan, buhok na panay uban.
Amen. Pangatlo, we are to look and realize that God is still working in our lives. Amen. We are to look and realize that God is still working in our lives. Isaiah 46 verse 4. Ang sabi ulit doon, even to your old age I am He, and even to gray hairs I will carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. Amen? So, basahin ko nga sa Tagalog para lalong maging malinaw. Isaiah 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Amen? Kaya iba ang may relasyon kay Lord. Iba ang na kay Lord. Amen? Sinasabi niya, ako ang Panginoon Diyos. Ako pinaglilingkuran yung Diyos. At dahil kayo naglilingkod sa akin, iingatan ko kayo. Amen. Hanggang kayo tumanda. Amen. Hanggang pumuti ang inyong mga buhok. Thank you so much, Lord. Pag-pray po natin yun, hingin tayo ng strength kay Lord. Sa Kanya galing ang buhay natin, sa Kanya galing ang lakas natin. Siya nag-iingat sa atin, maglalapat ng proteksyon sa atin. Aba, yung may rouse lang natin ang buong taon na wala tayong sakuna, wala tayong disgrasya, walang pangit na nangyari sa buhay po natin. It is a great blessing. Amen. Biro mo, araw-araw kang umaalis, araw-araw kang bumibiyahe, araw-araw kung saan ka nagpupunta, and yet, andyan ka, still, malakas, malusog, protected by the Lord. Amen. Hallelujah! Great blessing mula sa atin pong mapagmahal na Panginoon. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Hallelujah! Glory to God! Amen po ba? Sino po magtatamo nito? Yung mga matatanda na meron pong maayos na relasyon kay Yahweh. Yung mga matatanda, gray hair, grandma, grandpa, na meron pong magandang kaugnayan sa Diyos. Amen. Andiyan ang kanyang proteksyon, ang kanyang pag-iingat, nandiyan lahat. Wala na tayong hahanapin pa. Isuko lang natin ang lubos sa ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. Andiyan na po yun. Package deal na po yun. Amen. Amen? Ano po yung tatlong bagay? Ano yung pinag-usapan natin tema? Ang tema, what are the proper attitude of an older person toward old age? No? Ano ang tamang attitude natin, ano? Bago tayo tumanda. Una, we are to look forward about it. Practical yan, realidad yan. Hindi natin maiwasan yan. Amen? Pangalawa, we are to look at it as a blessing. Sipatin daw natin, tatanda tayo, blessing. Pinagpalang matanda. Amen? Pangatlo, we are to look and realize that God is still working in our lives. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lalo na kung matanda yung katabi mo, marami pang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Marami ka pang magagawa sa ubasan ng ating pong Panginoon Diyos. Glory to God. Ito po, gusto ko pong ihamon kayo dito sa mga bagay na ito. Challenge. Some ways parents help their children to relate their grandparents. Mga hakbang at mga paraan. Na po? Upang ang mga magulang, no? Yung mga magulang turuan ang kanilang mga anak kung papaano itatrato ang mga lolo at mga lola. Ano-ano mga hakbang na dapat na ginagawa ng mga anak? Una,
Parents should visit their parents often to maintain a vital relationship. Amen. Ang mga nanay, ang mga magulang, dapat daw po madalas binibisita ang mga matatanda to establish continually yung healthy relationship. Amen? Minsan malapit lang ni hindi ka madalaw ng iyong mga anak. Tama ba yun? Tandaan ninyo kung ano ginagawa natin sa matanda, some other day, gagawin yan ng inyong anak sa inyo. That is sowing and reaping. Amen? Another one. Parents should treat their parents with respect, honor, and dignity in the presence of grandchildren. Amen? Sa Tagalog, mga magulang, itrato ninyo ang inyong mga magulang ng may respeto, may honor, at merong dignidad sa harapan ng inyong mga anak. Amen? Kaya maganda kasi takuan dito talaga lahat no? Dito sana anak ninyo, dito apo ninyo, dito si grandma, si grandpa. Amen? Ikaw ang siyang accountable doon. Dapat irespeto mo, nanay ka, tatay ka, yung nanay mo. Sa harapan ng iyong mga anak. Sa harapan ng kanilang mga apo. Minsan kasi yung anak ang hindi nagpapakita ng respeto. Tama ba? Sa harapan ng kanilang mga apo. Na magiging damdamin din ng mga apo. Si tatay nga hindi niya nire-respeto si lolo. O si lola. Minumura pa. May mga anak ba na nagmumura kay nanay, kay tatay, kay lola? Meron. Meron. Marami. Di ba? May mga anak na kung itrato ang kanilang mga magulang, walang karespeto. Nagbibigay ng payo ang magulang. Ayaw pakinggan. Samantalang, sa totoo lang, papunta pa lang kayo. Kami pauwi na. Punong-puno ng lesson sa buhay. Punong-puno ng aral. Punong-puno ng karanasan. Ibinabahagi na lamang sa inyo. Amen po ba? Another one. Parents should encourage their children to do special things for the grandparents. Amen? Mga anak o mga magulang, sabi ron encourage daw natin ang ating mga anak, parang apo nila, na gumawa ng mga espesyal na bagay kay lolo at kay lola. Tama ba? Magmano, yakapin. Kung special day ng lolo at no lola, regaluhan. Tayo po, kayo po mga magulang, ang magtuturo para sa inyong mga anak upang ang mga grandparents na ito, hanggat kasama ng bawat isa po sa atin, maramdaman nila yung pagmamahal galing sa pamilya. Amen po ba? Amen. Another one. Parents should assist their parents when they are old. Amen? Assist their parents when they are old. Kasi, di ba nakita niyo yung ikot na naman yung cycle ng buhay? Pag baby ka, tinutulak ka ng magulang mo. Doon po sa, ito lang tanong. Yung baby walker, di ba? O baby Pag ikot ng mundo, si lola naman, o si lolo naman, ang itinutulak.
na nakaupo sa wheelchair. Ikot lang eh, cycle lang eh. Di ba? Eh, paano kung ikaw, lolo, nung panahon na tinutulak mo yung anak mo, ginagano'n mo. Yan. Oh, wala sa bukas sa puso. Yan. Tinutuwad-tuwad. Gayahin ka. Patanda ka na. Di ba? Baga ka namatay. Eh, sa totoo, sa FB, marami akong nakapanood doon eh. Pinapaliguan nung anak, yung kanyang nanay, matanda na. Pero yung napatukan, Ilan pa ng tabo? Sakit sa damdamin, ano? Ano ibig sabihin? Hindi ka ba nakapagtanim ng maganda sa anak mo nung ikaw ang malakas? Kasi dati nga maaari talaga tayong hihina eh. Malakas tayo ngayon, pero dati nga araw hihina ka. Sila ang malakas. Yan ang cycle eh. Kaya, sowing and reaping eh. Kung ano na tinanim, aanihin mo eh. Amen? Parents should not use grandparents as their only babysitters. Hello? Mga nanay, huwag daw po natin gawing mga babysitter ang mga grandparents. Minsan kasi parang inuobliga pa ng mga magulang tagapag-alaga ang mga matatanda. Ang nakakalungkot, wala namang sweldo. Madalas, abunado ka pa. Tama ba? Realidad? Oh. Eh, di bali na sana kung meron kang allowance eh. Di ba? Pero hindi pa rin eh. No? Ang trabaho ng mga matatanda, ng mga grandpa, grandma, enjoy lang ang bata. Kung gustong alagaan, alagaan. Pag hiniram, ipahiram. Eh kaso kung minsan hinihiram mo, ayaw pahiram. Tama ba? Eh gusto ma-enjoy yung mga crown eh. Crown niya yan ha, hindi nyo crown yan. Crown ni grandpa yan, crown ni grandpa yan. Hinihiram na matanda. No? Isasama, ipapasyal. Ayaw. Tama ba yun? Hugot, ano? Hindi kasi practical realidad eh, no? Pero, yun po. Enjoy lang ang mga apo. Kung gustong alagaan, alagaan. Hindi obligado. No? Hindi obligado ang mag-alaga ng mga apo. Amen po ba? So, another one. Parents should seek the counsel of their parents. Yan. Ito po yung napakagandang cycle ng buhay po natin. So, in conclusion, pinag-usapan po natin, what are the proper attitude of an older person toward old age? Kaya sabi ni Nora Unot, tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong preaching na narinig ninyo ngayon. Diba? Merong aral na napakinggan po natin ngayon. Ito magiging pamantayan natin sa atin pong mga buhay. So, proper attitude of an older person toward old age. We are to look forward about it. We are to look at it as a blessing. And we are to look and realize that God is still working in our lives even at old age. Tayo po lahat, ito mayo. Yung mga apo, lapitan ninyo ang mga grandma. Yan. Baka po pwedeng minsan pasabihin mo kay grandma, kay grandpa, Grandma, I love you. Salamat sa mga sermon mo. Diba? Salamat sa mga pangaral. Amen po ba? So,
to God. Na? Sige po, patuloy po natin damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon sa umaga po ito. Salamat po dahil meron po kami pamilya, Panginoon. Salamat dahil inilagay mo kami sa isang pamilya. Hindi po namin alam ang mga bahagi po namin sa pamilya, pero meron po kami pinag-usapan ngayon, Panginoon, sa isang pamilya na dumarating yung tinatawag na grandparenting, Panginoon, as a grandparents of God. Lord, salamat dahil may mga reminder, may mga aral na natutunan po namin, Panginoon, sa amin pong pagtanda. Ito pala ay amin pong dapat na paghandaan, Panginoon. Sa amin pong pagtanda, ito po nawa ay maging pagpapala sa amin. Sa amin pong pagtanda, Panginoon, hindi pa rin kayang limitahan ang mga bunga na po pwede mong gawin sa buhay po namin. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat sapo sa amin. Salamat po sa iyong pagpaputihan sa bawat sapo sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga grandma, sa mga grandpa, Panginoon, na naririto, Panginoon, lolo at lola, Panginoon Diyos. Lord, we are appreciating, Panginoon, their lives, their contribution in our family. Salamat dahil ang bawat lolo at lola na ito, Panginoon, sila, O Diyos, ay nagbigay ng malaking bahagi sa amin pong mga pamilya. Lord, we pray for the extension of our life. We pray, Lord, for the strength. We pray, Lord, for healing. Dahil alam mo naman po, Panginoon Diyos, habang tumatanda, dumarating ang mga sakit. Dumarating, Panginoon Diyos, ang mga unti-unti panghihina ng bawat bahagi ng aming pong katawan. Hindi po maiwasan, Panginoon, ang mga nagaganap na ito. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo
Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Kita, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, lilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, lilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos,